So mga kapatid, if you turn to the back of the page sa paragraph 6 ng iyong mga confessions, ang sabi ho dito, kung paanong itinalaga ng Diyos ang mga hinirang tungo sa kalulhatian, gayon din naman sa walang hanggan at pinakamalayang layunin ng kanyang kalooban, ay itinalaga niya ang lahat ng paraan para doon. Kaya ang lahat ng pinili niya, kahit sila'y nahulog sa kasalanan ni Adan, ay tinubos ng Diyos pamagitan ni Kristo. And here is the key phrase na pag-aaralan po natin. At sila'y tinawag upang sumampalataya kay Kristo ayon sa pagkilos ng Espiritu. At sila'y tinawag upang sumampalataya kay Kristo. Now, as you would see on the whiteboard mga kapatid, nakikita niyo po yung salitang called. Now, sa Tagalog, it's the word tawag. Tinawag siya. May tawag siya. Depende po sa teksto na pag-aaralan at depende po sa teksto na babasahin. Ang salitang tawag ay may mga tinataglay po ng mga iba't ibang kahulugan, depende nga po sa konteksto. Pero nevertheless, makikita ho natin that tuwing ginagamit po yung salitang tawag or called, there are two Greek words na madalas na ginagamit para po sa salitang ito. Unang-una, the Greek word kletos. Kletos. Okay? Then the next word, kaleo. Kaleo. Ito yung dalawang madalas na ginagamit po in the New Testament pagdating po doon sa salitang tawag or called in our English translation. Now, ang tanong po dito, ayon po sa patotoo ng ating mga kapatid na Reformed Baptist, what did they mean nung sabihin po nila at sila'y, referring to us, tinawag upang sumampalataya kay Kristo? Kasi minsan may mga katanungan kagaya po nito, ano po bang ibig sabihin po na salitang tawag? Ang tawag po ba ay tumutukoy sa tawag sa ministeryo? Tawag sa opisina? Tawag sa invitation? What does the word called mean kapag ito po ay ginagamit sa New Testament? So unahin muna po natin itong salitang kletos, which is translated as called in the New Testament. Ang salitang called, pag ginamit po yung salitang kletos, minsan ay tumutukoy po sa invitation. Tumutukoy po ito minsan sa salitang invitation. Gospel call. Basahin po natin ang Mateo 22. Mateo 22, talatang 14. Matthew 22, verse 14. Matthew 22, verse 14. Sabi po ng Biblia, pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, that's kletos, ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kaukonti ang pinili. For many are called or many are invited, but few are chosen. So dito, yung function ng salitang called sa Matthew 22 ay nasa function po of gospel invitation. So tuwing tayo po ay nagbabahagi ng salita po ng Diyos, lalo na yung gospel of Christ, we are functioning in a gospel invitation. Iniimbita po natin ang mga tao na sumampalatay kay Kristo tuwing naririnig po nila ang Ebanghelyo. Pangalawa, kapag ginagamit po itong salitang kletos, kung hindi invitation, ministry, calling, ang paggamit po nito. Basahin po natin ang Roma, Kapitulo 1. Romans chapter 1, beginning at verse 1. Roma, Kapitulo 1, talatang 1. Romans 1, verse 1, sabi po dito, mula kay Pablo,
na lingkod ni Kristo Jesus. Pinili at tinawag, that's kletos, ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. Paul, a slave of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. So meron po calling na tumutukoy po sa apostleship ni Apostol Pablo, which in this case, ministry calling. Tinawag ka ng Diyos hindi lamang po to hear the gospel, tinawag po tayo ng Diyos for ministry. So may ganong klaseng paggamit. Lastly, meron naman pong kletos na tumutukoy po sa salvation plan of God. Ang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Basahin po natin ang chapter 8 of the book of Romans. Romans chapter 8, talatang 28. Romans chapter 8, verse 28. Tignan niyo po ang nakalagay. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag, that's kletos, ayon sa Kanyang layunin. So kitang-kita ho natin dito that kapag sinabi po called, sa konteksto of salvation plan of God, tumutukoy po ito sa tawag po ng Diyos sa atin para mailagay po tayo sa Kanyang plano. Tinawag po tayo ng Diyos hindi lang po para makinig. Tinawag po tayo ng Diyos hindi lang po para magbigay serbisyo sa loob ng ministeryo. Bahagi po sa ating pagkatawag o sa ating pagtawag rather, o sa kakapagtawag sa Panginoon that we were put in His plan. Tinawag po tayo ng Panginoon sa Kanyang layunin. Kaya kung ano man po ang mangyari sa ating buhay, dahil tinawag na po tayo ni Kristo, nothing bad can happen to our souls kasi tinawag po tayo ayon po sa Kanyang layunin. So yan po yung paggamit po na salitang kletos, which is translated called in the New Testament. Pero paano naman po gamitin yung salitang kaleo, which is also called in the New Testament? Kapag ito naman po ang ginamit, there are cases ito po ay ginagamit sa salitang in fellowship. Tinawag po tayo for fellowship. Fellowship po kanino? Unang Korinto kapitulo 1. 1 Corinthians chapter 1, talata 9. 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Sabi po ng Biblia, in 1 Corinthians 1 verse 9, tapat ang Diyos na tumawag, that's kaleo, sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. God is faithful who has called you into fellowship with the Son, Jesus Christ, our Lord. So tinawag po tayo ng Diyos in a saving relationship, saving fellowship with Christ. At bakit po tinawag tayo in a saving relationship? Dahil bago ho tayo na born again, kaaway tayo ng Diyos. So ngayon tinawag po tayo ng Panginoon upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Saving relationship ang tinutukoy dyan. And lastly, the most common use of the word called para sa salitang kaleo is the call to salvation. Tinawag tayo para tayo'y maligtas. Basahin po natin dito sa aklat ng Roma, kapitulo 8, talatang 30. Romans chapter 8, verse 30. Tignan niyo po nakalagay. Romans chapter 8, verse 30. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak, at ang mga
tinawag niya ay itinuring niya matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. You see? You were called to salvation, to glorification. Salvation ang tinutukoy ho dyan. And then, dito po tayo sa Galatia, Kapitulo 1. Galatians chapter 1, talatang 15 hanggang 16. Galatians chapter 1, verses 15 and 16. Tignan niyo po yung tawag ng Diyos kay Pablo. Galatians 1 verses 15 and 16. Ngunit, sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. So, kitang-kita ho natin dito yung dalawang impact ng tawag ng Diyos kay Pablo. Hindi lang po siya tinawag para maligtas, tinawag rin po siya para ipangaral si Jesus sa mga hentil. A call to salvation. 2 Thessalonians chapter 2, Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, talatang 14. 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. Tignan niyo po ang nakalagay. Tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. At sa panghuli, 1 Timoteo 6, sa kahulian, 1 Timoteo 6, talatang 12, 1 Timothy chapter 6, verse 12, tignan niyo po ang nakalagay. Ipaglabang mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito, nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. In English, fight the good fight of faith, take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. So in short, ang sinasabi po na ating mga kapatid na Reformed Baptist, na ito yung magiging sequence o proseso ng ating kaligtasan, that God has to call us. Lahat ng ito ay applicable po sa atin. Nagsimula po yan sa gospel invitation. The gospel call. Narinig natin ang ebanghelyo. Tinanggap natin yun. At dahil tinanggap po natin yun, inilagay po tayo sa gospel ministry. Tinawag ka para maglingkod kay Kristo sa kanyang ministeryo. Pagkatapos po noon, inilagay po niya tayo sa kanyang plano. Kaya kanya inimbita, kaya kanya inilagay sa ministeryo dahil bahagi ka sa plano ng Diyos pagdating sa kaligtasan. And then, tinawag din po tayo ng Diyos para magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Tayo na dating malayo, kaaway, kalaban ng Diyos, ginawa po niya ito so that He would call us into fellowship. And lastly, He called us to salvation. So in short, paano po ginagawa ng Diyos, na tawagin po ang kanyang mga pinili? Through the gospel. Not through programs, not by just being nice, not by being smart, not by being charismatic or eloquent, but by the faithful declaration of the gospel. Once na ipinangaral po ang ebanghelyo ni Kristo, gigisingin po ng Diyos, bubuhayin ng Diyos ang mga patay sa espiritual upang sila'y magkaroon ng mga tenga na makarinig.
And once they hear, and once they see, at once yung puso po nila ay binuksan ng Diyos, they will answer the gospel call. Amen? Kaya yung sinabi po dito na ating mga kapatid, at sila'y tinawag upang sumampalataya kay Kristo ay sa pagkilos ng Espiritu, yan ang ibig sabihin po ng called in the New Testament. So, with that being said, meron po ba tayong mga katanungan this afternoon sa ating mga napag-aralan? Do we have any questions this afternoon on the topic of called? Okay? If everything has been made clear, mga kapatid, manalangin na po tayo and then we will get into our fellowships.